Alright guys, for this video, pag-uusapan natin ang dalawang amazing smartwatch from Amazfit brand. Ang kanilang T-Rex 3 Pro and ang Balance 2. For this video, tutulungan ko kayo mag-decide ano nga ba ang fit for your daily lifestyle. So ano pang inaantay natin? Tara, pag-usapan na natin yan. Let's go! Unahin na natin sa design at build. Ang Amazfit T-Rex 3 Pro ay may 48mm titanium bezels. Yup, you heard it right po. Titanium yung pinaka-bezels nito. Kaya naman, if ever na medyo rugged type kang na tao, or more on talagang extreme yung mga ginagawa mong activity, perfect to kasi alam nating di basta-basta nadadamage ang mga titanium materials, di ba? Plus, they have the fiber reinforced polymer case at may sapphire glass display na ito. So, alam natin na yung mga ganong materials ay sobrang tibay plus they have the military grade ang durability. Kaya alam mo yon, kayang-kaya nito mag-survive if ever na more on extreme conditions talaga like heat, cold, dust, or even shock pa yan. While naman guys, kay Amazfit Balance 2, mas sleek at lightweight. So, ang ginamit kasi dito na materials when it comes to frame, they use the aluminum alloy po. So, hindi po siya hindi po siya naka-titanium na kagaya kay T-Rex 3 Pro. Pero, hindi ibig sabihin nun, hindi siya matibay. Alam din naman natin na kung hindi naman tayo sobrang extreme, sapat na po yung aluminum alloy. Pero nothing to worry kasi yung technology or yung materials na ginamit sa pinaka-glass ng T-Rex 3 Pro, same lang po silang dalawa ni Balance 2 which is the sapphire crystal glass. Ayun. So, yung Balance 2, mas elegant siyang tignan. Ito po. And then, kung alam mo yon, yung smartwatch siya na bagay gamitin kung more on office attire ka, ayun, kung mga uma-attend ka ng mga meetings, more on corporate type ka ng tao, di ba? Yung mga ganun, pero you have an active lifestyle, well, perfect po ang Balance 2. So, maganda to kung gagamitin mo siya sa mga casual OOTD, no? And guys, when it comes naman sa durability, sa mga water resistance, nothing to worry kasi both device naman is protected ng 10 ATM water resistance. No, kaya safe to kung gagamitin mo sa mga swimming or mga water activities. Yun nga lang, si T-Rex 3 Pro, kumbaga talagang kung more on extreme yung mga activities mo. When it comes to water, meron to yung free diving at scuba mode. Ayun. Habang si Balance 2 naman, more on swimming and water sports naman. So, alam mo yon, kung more on outdoors ka, mahilig ka mag-hike, more on rough environments yung ginagawa mo or yung mga locations ng activity mo, piliin mo si T-Rex 3 Pro. Pero kung gusto mo naman yung premium look na pang everyday, like more on workout ka, gym, running, mga casual na gano'n, no? Balance 2 is the more comfortable and stylish for you. Ngayon naman, pag-usapan natin yung pinakalaki. Physically muna tayo, no? So, physically, mas malaki ng konti si T-Rex 3 Pro, no? Pero, when it comes naman sa pinaka-screen display niya, parehas lang po itong dalawang to with 1.5 inches display. Nothing to worry kasi parehas din naman yung pinaka-display na ginamit sa kanya with an AMOLED. So, talagang super sharp and vibrant colors and true-to-life colors yung makikita mo, no? So, yun nga lang guys, when it comes to T-Rex 3 Pro, yung peak brightness nito, they have 3,000. So, ibig sabihin lang nun, kahit na gamitin mo tong T-Rex 3 Pro sa ilalim ng araw, talagang klarong-klaro pa rin yung makikita mo dun sa pinaka-screen niya. Yung mga tipong di mo na kailangan takpan yung pinaka-screen para makita yung subject dun sa screen, pwedeng-pwede kay T-Rex 3 Pro. While kay Balance 2 naman, they have 2,000 peak brightness. 2,000. So, mas mababa siya ng konti. So, enough naman na yun. Kumbaga, more than enough naman na yun for indoor or outdoor use, no? Plus, itong T-Rex 3 Pro, ang isa sa talagang natuwa ako na additional features niya is the built-in dual color LED flashlight. Nung hindi ko pa hawak yung device, para sa akin, nababaduyan ako. Kasi, parang ang awkward na merong flashlight sa relo mo. Pero, ako, personally, nung nakita ko siya, hindi ako na-disappoint. Lalo nung sinubukan ko yung ilaw niya. Para sa akin, additional feature siya na very useful pero premium pa rin. Napanatili niya yung pagiging premium. So, saludo ako doon, Amazfit. Napaka the best ng feature na yon. So, bihira lang po sa mga smartwatch today sa market yung may built-in useful tool which is yun nga yung LED flashlight. So, ito siya. Pakita ko sa inyo. They have different levels. Pwede kang mamili kung gusto mo yung sakto lang yung liwanag or talagang maliwanag or even you can now switch the red light. Ayan. Maybe pwede mo magamit yan pag sobrang dilim talaga ng location or for emergency purposes. Ito siya, pakita ko sa inyo. Ayan siya. O, diba? Kita nyo? Talagang
sobrang liwanag niya para sa flashlight na merong built-in sa isang smartwatch. Ayan. So ako, personally, tuwang-tuwa po ako and masasabi kong hindi po siya OA, hindi siya pangit tignan, hindi siya nakakabawas sa pagiging premium look nitong T-Rex 3 Pro. Kumbaga, talagang pinatunayan lang na pang rugged siya na smartwatch. Kumbaga pang bakbakan, kumbaga pang extreme sports, extreme activity, extreme na tao, talagang T-Rex 3 Pro dahil sa mga ganitong features. So, si Balance 2 guys, wala pong ganitong feature. Wala siyang built-in flashlight. Pero dahil wala po siyang LED flashlight na built-in, syempre, ayun, nag-benefits naman sa kanya yung mas manipis at lightweight siya syempre. But, ang advantage naman nun, kung mas lightweight siya and manipis, well, mas comfortable gamitin sa pang-araw-araw. Kaya kung pang-araw-araw talaga na smartwatch over the T-Rex 3 Pro or Balance 2, well, I'll go with Balance 2. No? So, yun. Again, mas visible si T-Rex 3 Pro sa matinding sikat ng araw at may load extra safety tool which is yun nga, built-in flashlight. Pero si Balance 2, mas polish at refine yung viewing experience. And kung pang araw-araw or per daily, ayun, Balance 2 is the best for you again. Pagdating naman sa performance, parehong solid tong dalawang Amazfit smartwatch. So, si T-Rex 3 Pro, they can last for 25 days battery life sa normal use, no? At kapag naka-on naman daw ang GPS ng T-Rex 3 Pro, they can last for 38 hours. Continuous tracking yung yung GPS niya. While si Amazfit Balance 2, medyo slightly less siya, pero impressive pa rin kasi kung gagamitin mo yung Balance 2 for regular use lang naman, they can last for 21 days. So, yun ang napansin ko dito sa dalawang smartwatch na to. Talagang makunat yung battery compared dun sa ginagamit ko na previous smartwatch which is mas branded pa or kumbaga mas kilala pa nga yung brand pero mas mabilis silang malobat. Actually, hindi umaabot ng 7 days. Normal use, nalolobat na kagad. Pero itong Amazfit T-Rex 3 Pro and Balance 2 talagang naramdaman ko na matagal malobat and matagal magbawas yung battery percentage niya. Kung usapan namang GPS technology, parehas naman sila may dual band GPS at 6 satellite system support. Kaya mas accurate yung location tracking kahit na nasa bundok ka pa, sa mga liblib na lugar, or even sa mga cities ka pa, di ba? Kaya guys, if ever na isa sa mga hinahanap mo sa smartwatch is matagal malobat, especially kung more on outdoor activities ka, well, ayan, time to choose or time to experience the T-Rex 3 Pro or even the Balance 2. And guys, when it comes to health tracking, halos pareho naman sila sa mga kanya-kanyang strength. Talagang magagamit mo siya for your health monitoring. So, hindi ko na siya iisa-isahin, pero ito yung mga technology nila rather when it comes sa health, no? So, si Amazfit T-Rex 3 Pro, ito yung mga meron siya na technology. While si Amazfit Balance 2 naman, ito naman po ang meron sa kanyang mga health technology, no? So, when it comes to sports mode support, yung T-Rex 3 Pro medyo mas marami siya with over 180 plus sports mode. While si Balance 2 naman, they can support up to 170 plus sports modes naman. So, ayun, if you're into fitness, gym, balanced lifestyle, swak talaga si Balance 2. Mas, kumbaga, mas may wellness focus. Pero kung gusto mo ng smartwatch na kayang sumabay sa mga extreme sports, outdoor adventure, or activities, well, ayan, nandyan si T-Rex 3 Pro. Kumbaga, mas maasahan mo siya sa mga ganun type of activities. Pagdating naman sa smart features and connectivity, pareho silang may microphone at speaker. So, pwede kang tumanggap ng calls diretso sa wrist mo. Via Bluetooth yun, syempre. So, dapat kasama mo talaga or dala mo yung smartphone mo. So, si T-Rex 3 Pro, may clearer mic siya, louder speaker, at syempre nga, yung built-in flashlight na bonus for safety tools. While si Balance 2 naman, may dual speaker setup. Kaya kung gusto mo, mas malinaw yung tunog for calls or music, playback, directly sa watch, ayun, si Balance 2 naman siya. So, pareha sila, may advantage, pero depende na lang kung saan ninyo gagamitin, no? So, yun, compatible din silang dalawa with SEP OS 5, kaya mas smooth yung interface. So, with app support na rin siya, like yung music control, notification, alarms, and reminders. So, ayun, again, if gusto mo ng rugged smartwatch na may complete outdoors tools, go with T-Rex 3 Pro. If gusto mo naman ni smart, polish, and lifestyle-focused device, yun, mga pang-work, plus gym, mga leisure type na activities,
ayun, Balance 2 will delivers much for you. Sinubukan kong i-compare sila sa ibang sikat na smartwatch brand. And masasabi ko, lumalaban si Amazfit, lalo sa display quality. So, kita nyo naman guys, oh, di ba? So, mas vivid siya, mas smooth yung UI, at parang, alam mo yun, yung pricing niya, talagang pumapalag sa mga mas kilala na brand ngayon sa market. So, alam mo yon, mas abot kaya tong smartwatch na to, pero hindi tinipid sa build quality. Kaya kung gusto mo ng looks performance na pang high-end yung datingan, pero alam mo yon, hindi pang butas ng bulsa, talagang sulit na tong Amazfit. Isa rin sa mga na-appreciate ko kay Amazfit smartwatch is yung pinaka-charger niya. Ito yon. So, napaka-simple lang niya, no? Yap, talagang simple yan. Pero, for me, very effective and very useful siya. So, by the way guys, yung yung charger niya is magnetic type pa rin naman, wherein ididikit mo lang siya sa likod, and then ipa-plug mo lang siya sa power source. Ayun, magcha-charge na po yung Amazfit smartwatch mo. So, bakit ko nga ba na-appreciate? Kasi ito siya. Itong maliit na to, ayan, ang liit lang niya, no, pero removable po yung cable niya. So, hindi po naka-fix. And ang maganda dito, USB Type-C na siya. So, bakit ko siya na-appreciate? Kasi nga, hindi na siya kagaya ng mga conventional na smartwatch charger na naka-fix yung pinaka-cable niya. Wherein kapag naka-fix kasi, katagalan, pwedeng ma-damage kung palagi mo siyang ginagamit, minsan nahahatak, 'di ba? Yung mga ganon. Or ayun nga, pag na-damage yan is hindi naman po napapalitan, so wala na, kailangan mo nang maghanap ng buong charger. And lastly guys, sa presyo, ang Amazfit RX3 Pro, mabibili mo lang sa around 25,000 plus. And yung Amazfit Balance 2 naman, nasa around 15,000 plus. And guys, good news, mas mababa mo pa yan or may mas discount ka pa kapag binili mo yan directly dito sa video na to. So, i-click mo lang itong nakatag na product, which is, ayan po yung official na link wherein dyan kayo dapat mag-purchase para legit and safe po ang inyong online transaction via Shopee. And automatically, meron na po kaagad yan discount since dito po kayo nag-purchase directly sa video natin. So, ayun guys, pareho silang panalo. Depende na nga lang talaga yan sa lifestyle or activities mo. So, again, if you are an outdoor explorer, rider, or mahilig sa mga extreme trips or activities, Amazfit RX3 Pro ang para sa'yo. Pero naman, kung ikaw ay more on fitness focus, professional at gusto ng smartwatch na bagay sa lahat ng occasion, well, go with Amazfit Balance 2. So, ito yung perfect for all-arounder naman. So, again, both are stylish, durable, and offer yung long battery life. Kaya kahit alin yung piliin mo sa dalawa, well, I think panalo ka pa rin. Alright, at bago tayo magtapos, quick reminder lang, both Amazfit RX3 Pro and Amazfit Balance 2 comes with official warranty coverage. Kaya make sure na dito kayo sa nakatag na product sa video, bumili for the warranty assurance at 100% authentic yung product na makuha ninyo. Usually guys, 1 year ang ino-offer nitong Amazfit for both models, kaya safe ka kung sakali magkaroon man ng factory issue like sa battery, charging, o display pa man yan. So again, always check your warranty card and keep your proof of purchase ha. So again, parehong solid tong smartwatch na to from Amazfit. Depende na lang yan again kung saan papasok sa lifestyle mo. Alright? So again guys, thank you so much for watching this video. Please don't forget to like, share, and subscribe.